Hello, Papa? Nasaan na bang sundo ko? Isang oras na akong nakarating dito sa airport. Ganyan ka ba sa anak mo na matagal mong hindi nakita? Tanong ni Lavinia habang kausap ang ama mula sa kabilang linya ng telepono. Okay na, Lavinia. Huwag mo na akong sermonan pa. Nagpapunta na ako ng mga tauhan kong susundo sa'yo. Hintayin mo na lang sila. Kung bakit ba naman kasi dyan mo pa sa Quezon gustong pumunta? Papa, pagtatalunan na naman ba natin yan? Gusto kong makita ang mansyon at ang farm ni Mama. Aalagaan ko yon at aayusin. May sasabihin pa sana ang kanyang ama, ngunit namatay ang kanyang cellphone. Ay, na-deadbat. Sorry na lang, Papa. Hihintayin ko na lang mga susundo sa akin. Maya-maya may dalawang lalaki nang lumapit sa kanya at nagtanong. Miss, ikaw ba yung galing Italy? Tanong ng lalaking sa tingin pa lang niya ay kakaiba na dahil sa mali-maling pagbigkas ng pangalan ng bansang pinanggalingan niya. Correction, it's Italy. But yes, it's me. Kayo ba ang ipinadala ng amo nyo para sunduin ako? Nakataas ang mga kilay na tanong niya sa dalawang lalaki. Hindi niya maiwasang ipakita sa mga ito ang natural niyang katarayan. Nagtinginan muna ang mga ito at palihim na nag-usap. Ano sa tingin mo? Siya na ba yung babaeng pinapasundo ni Sir Hector sa atin? Yung butanist? O Budoy, sa tingin ko siya nga yun. Ito yung picture oh. Pareho silang nakabistida at nakasuot ng pulang sapatos na napakataas ng takong. Tsaka nakasuot ng itim na shades. Siya na nga siguro yun. Dodong, hindi mo ba tinanong kay boss ang pangalan ng babaeng susunduin natin? Tinanong ko. Napakamot muna ito at muling nag-isip bago muling sumagot. Kaya lang, nakalimutan ko yung pangalang sinabi ni Boss Hector eh. Ano nga yun? Lasagna? Lasagna ba yun? My name is Lavinia Alcantara. Hey, ano ba? Ilang oras pa ba kayo mag-uusap dyan, ha? Naiinis niyang tanong sa mga ito. Pairap-irap siya, kaya nataranta ang dalawang lalaki. Oo nga, labayan niya nga ang sabi. Napapakamot batok na sagot ni Dodong. Ma'am, ikaw ba yung, si Kuan? Yung nag-aalaga ng mga halaman? Sabat na tanong ni Budoy. You mean botanist? Yes, but I will clarify. I am Lavinia, not Lavanya. Oh my goodness. Sige na, tara na. Saan pa ba ninyo balak magpunta? Tanong pa niya. Ayun ang mga bagahe ko. Ako pa ba ang magbubuhat ng mga yon? Ay, oo. Sabi na nga ba may mga dala siya. Mabuti na lang nagdala tayo ng multicab ni boss. Tatawa-tawang sagot ng dalawa habang kinukuha ang mga maleta niya. Nanlaki naman ang mga mata niya nang makita niyang hindi kotse ang sasakyan niya, kundi mini truck na madalas gamitin sa pagde-deliver. Oh my! Ito bang dinala ninyo? Ayos kayo Para kayong magde-deliver lang sa kung saan? Okay lang yan ma'am. Pasensya ka na. Kasi yan lang ang available sa amin ngayon eh. Ngumisip ang sagot ng isa sa mga lalaki. Okay, sige. Tara na. Baka mainis pa ako sa inyo eh. Sabi na lang niya sa mga ito. Hindi niya namalayang nakatulog pala siya sa haba ng biyahe. Malakas na busina ang nagpagising sa kanya gawa ng isa pang lalaki. Nakangisi pa ito habang paulit-ulit na pinapalo ang busina ng manibela. Ano ba? Sigaw niya at nasampal ito ng dahil sa gulat. Aray! Ano rin ba? Abay kanina kapag ginigising ng mga ito, hindi ka magising. Akala nga namin patay ka na. Sagot ng lalaki na noon lang niya nakita. Nagulat siya at napatingin sa paligid. Sino ka ba? Hindi kita kilala Nasaan na yung mga tauhan ng papa ko? Nakarating na ba kami sa Hacienda Alcantara? Tanong niya habang bumaba ng sasakyan. Nang makababa siya, agad niyang iginala ang paningin sa buong lugar. Palibhasa hindi lumaki sa lugar na iyon. Wala siyang alaala sa kanilang mansyon, kaya hindi niya napansin na hindi iyon ang mansyon ng kanyang papa. Teka lang miss, anong sabi mo na Hacienda Alcantara? Bakit? Sino ka ba? Nagtatakang tanong ng gwapo, matipuno at may katangkarang lalaki. Nakasuot ito ng tila cowboy na outfit. Ako si Senyorita Lavinia. May pagka-presko ang pagtatanong mo sa akin Hindi mo ba alam na may anak na babae si Don Alejandro na kung tawagin ay Senyorita? Bakit ang bastos mong makipag-usap? Mataray niyang tanong sa binata habang nakapamewang pa.
Hindi naman sa ganon, senyorita. Sandali lang ah. Maiwan na muna kita riyan. Kakausapin ko lang yung 2 kolokoy na inutusan kong magsundo. Tumalikod ang binata at saka nilapitan ang 2 lalaki. Siya naman ay patuloy na pumasok sa loob ng mansyon. Nakita niyang may kalumaan at mukhang napabayaan na ang buong lugar bagamat may nakatira naman doon. Samantalang, pinapagalitan ni Hector ang 2 tauhan. Kayong 2 talaga. Siya ba yung babaeng ipinasundo ko? Di ko nakapaghintay. Boss, tinanong namin siya. Sabi niya siya yung botanist na taga-Itali. Kaya siya ang isinama namin. Katwira ni Dodong. Lumabas siyang muli at nilapitan ang 3 lalaki. Bakit? May problema ba? Tsaka, nasa ang rose farm ni Mama at Papa? Tsaka, bakit ganito na ang mansyon? Napakaluma na. Sunod-sunod na tanong niya sa mga lalaki na nooy hindi rin malaman kung paano ipapaliwanag sa kanya ang kapalpakan ng mga ito. Ako si Hector. Hector Revilla, ang inyong lingkod, senyorita. Pasensya na kung hindi ko kayo nakilala. At ito nga palang mansyon. Napag-usapan na namin ni Don Alejandro ang pagpaparenovate. Nauutal na paliwanag ng binata habang matalim ang tingin sa 2 tauhan. Mabuti na lang at kilala sa buong lugar nila ang pamilya Alcantara at alam din ni Hector na ang kabilang hasyenda ang tinutukoy nito. Nagkatinginan ang 2 lalaki. Lumapit si Dodong sa kanyang boss. Boss Hector, bakit may sinasabi siyang mama at papa? Taga rito ba siya? Mga siraulo kayo. Hindi siya yung babaeng floriculturist na sinasabi kong sunduin nyo. Sarap nyo talagang batukan eh. At ayun nga, pinagbabatukan ni Hector ang mga tauhan. Aray naman boss, sabi mo from Italy. Galing nga raw siya sa Italy. Napapakamot batok na tugon ni Bodoy. Kung itali ko kayo sa puno ng mangga na may mga langgam, ha? Mga palpak talaga kayo. Gigil na bulong pa ni Hector sa mga tauhan na dahilan ngayon ng kanyang problema. Hindi ko alam na ganito nakapangit ang mansyon namin dito sa Quezon. Ilang taon na bang hindi nagpupunta rito ang papa ko? Nakataas ang kilay na tanong niya habang tinitingnang mabuti ang binata kasama ng mga tauhan nito. Tumikim muna si Hector bago sumagot. Senyorita, matagal nang hindi nagpupunta rito ang papa mo. Pero napag-usapan na namin ang pagpapaayos sa buong mansyon. Ikaw si Hector Revilla, right? Ano ka rito? At your service, Senyorita Lavinia. Agad pang kinuha nito ang isang palad niya at marahang hinagkan. Ako nga palang dakilang katiwala ng buong hasyenda Alcantara. Pagutusan po ninyo ako, senyorita. Sinabayan pa nito ng pagkindat ang mga naunang sinabi. Bagay na di niya nagustuhan. Unang tingin pa lang niya sa binata ay tila nayabangan na siya. Ayos na. Aakyat na ako sa kwarto ko. Sagot lang niya sa baybawi ng kanyang kamay. Senyorita Lavinia, ihahatid na kita sa kwarto mo. Habol pa ng binata habang kinukuha ang isang kamay niya. Bilisan ninyo, kunin na ninyo ang mga gamit ng senyorita. Baling nautos nito sa mga tauhan. Tapos nauna ni silang pumasok sa loob ng mansyon. Samantalang naiwang napapakamot batok ang 2 tauhan. Ano ba yun si Bossing? Bakit niya sinasabing Alcantara dito? Hindi ba sa kabilang mansyon yun? Oo nga eh. Ewan ko ba riyan kay boss? Gumana na naman ang pagiging pilyo. Hindi kaya type niya si Senyorita Lavinia? Kunot ang noon na tanong din ni Budoy. Ewan ko Budoy. Bahala na. Basta sundin na lang natin si Bossing. Kasi malalago tayo dahil tayo naman ang may kasalanan ng lahat eh. Sagot din ni Dodong. Habang naroon na sila sa kanyang silid, paikot-ikot ang mga mata niya. Pakiramdam niya parang may mali. Kaya panay rin ang sulyap niya sa binata. Hindi ko maintindihan. Pakiramdam ko may kakaiba. Si Papa hindi man lang ipinaayos ang buong mansyon. Niwala na rin kaming family picture? Ganun lang yun si Don Alejandro. Masyado siyang abala sa iba pa niyang negosyo. Ang akala ko nga tuluyan na niyang pababayaan ng farm. Tsaka yung mga larawan ninyong pamilya, ipinadala niya sa bagong mansyon sa Makati. Naroon na ang lahat. Pagsisinungaling nito. Dahil ang totoo nga ay hindi naman iyon ang mansyon nila. Matanong ko lang, bakit pala bigla kang napauwi rito? Ayaw mo bang manatili na lang sa Italia? Seryosong tanong ni Hector. Halatang nais niyang malaman ang mga plano ni Don Alejandro bilang ito ang pangunahing kakumpetensya niya sa negosyo.
Isa na akong floriculturist. Malaki na ang may tutulong ko sa pangangalaga ng mga bulaklak sa farm. Yun talaga ang kinuha kong kurso dahil alam kong may rose farm kami. Siya nga pala, gusto ko mapuntahan ang farm. Ganun ba? Bukas na lang siguro. Magpahinga ka na muna. Pero yung farm ang ipinunta ko rito. Siguro mga 6 months kong aayusin ang farm. Tapos, tsaka na ako pupunta sa mansyon sa Makati. Plano pa niya na nasabi sa binata. Senyorita, tawagin mo lang ako kapag may kailangan ka. Okay ba? Sinabayan pa nito ng kindat sa kanya. Napataas naman ang kilay niya sa ginawa ng binata. Tila hindi niya nagustuhan ang preskong pakikipag-usap nito sa kanya. Sandali lang. Gusto kong malaman kung gaano kalayo ang farm mula rito. Habol niya ngunit hindi na iyon pinansin ng binata. Antipati ko talaga? Bulalas niya ng mahina. Binalikan niya na lamang ang kanyang maleta at hindi inalis ang mga gamit niya roon. Pakiramdam niya ay hindi siya tatagal sa lugar na iyon. Ang alam niya ay may kubo sa farm nila at doon niya balak magstay. Alam niya iyon dahil sa mga naaalala niyang ikinuwento ng kanyang yaya. Nang makaalis ang binata sa kanyang silid, agad nitong pinuntahan ang 2 tauhan na nasa may kusina. Dodong! Budoy! Halika kayo! Galit na tawag ni Hector sa dalawa. Mga siraulo talaga kayo. Unang-una, ang sabi ko sunduin ninyo si Lovina, yung floriculturist na parating pa lang galing Italy. Bakit ibang babaeng sinundo nyo? At ang masama pa nito, anak ni Don Alejandro Alcantara ang kinuha ninyo. Mga pasaway kayo. Makakasuhan pa ako ng kidnapping dahil sa inyo. Sorry na boss, patawarin nyo na kami. Kakamot-kamot na sabi ni Dodong. Oo nga naman boss, total nandyan na siya eh. Di siya na munang pag-ayusin mo ng mga taniman. Sigunda rin ni Budoy. Kaya nga, ngayon, dahil nandito na yan, kayong dalawa, tulungan ninyo ako magpanggap na ito ang rancho nila. At ang taniman ko, ang taniman nila. Kailangan ko ngayon ng mga tao na may alam sa pag-aalaga ng mga halamang namumulaklak. Nakikita niyo ba yung flower farm ko? Pabagsak na. Malapit nang mamatay ang mga bulaklak at halaman. Tapos kayo dumagdag pa. Iniligaw niyo pa ang kausap kong botanist. Kamuntik na namang madagukan ng binata ang 2 tatanga-tangang tauhan. Ay nako sir, pasensya na kayo dyan sa 2 anak ko. Kung gusto mo sir, ako na lang ang mananagot sa kanila. Sabat ng matandang babae na kusinera at mayordoma na rin sa mansyon. Hindi na ho manay. Ang hiling ko lang, pakisamahan muna natin yung babaeng yun. Una sa lahat, hindi niya alam na mali siya ng mga taong sinamahan. Pero nandyan na yan. Ako na lang munang bahala sa lahat. Basta sikapin ninyong hindi siya makakahalata. Alam kong mali ang magsinungaling. Pero sa ngayon, wala akong choice. Gusto kong maayos na ang taniman bago umuwi si nanay. Alam naman nating lahat na napakahalaga sa kanya ng rose farm na yan. Naiiling pang sabi nito, sabay iniwan ang mga tauhan. Boss, paano na yung isang babae? Mabuti na isip mo. Tinawagan niya ako. Nag-book na raw siya ng flight pabalik ng Italia. Kaya sa susunod na buwan na lang ang balik niya. Mabuti na lang at mabait siya. Sabi ko ibabalik ko ang pera niyang nagastos sa pagpunta rito. Napapailing ito at tila nais na batukang muli ang mga tauhan. Ngunit kahit na parating palpak ang 2 tauhan niya, palagi niya itong pinapatawad dahil pamilya na ang tingin niya sa mga ito. Pero okay na rin na nakuha natin yung floriculturist na yon. Ang mali lang talaga, hindi natin alam kung papayag siyang tulungan ako kung magsasabi ako ng totoo sa kanya. Lalo pa nga at kalaban ko ang papa niya. Kaya sikapin ninyong hindi niya malaman ng totoo kahit na 3 buwan lang. Sabi pa niya sa mga tauhan. Sa loob ng mansyon ni Hector, may ilang mga kasambahay pa at mga tauhang lalaki ang madalas naroon. Kaya pinagsabihan pa niya ang mga ito na kailangan huwag magpapahalata at huwag ipapaalam na ang farm ay pag-aari ni Hector. Naisip na rin ng binata na magpanggap na tauhan lamang sa sarili nitong farm upang hindi makahalata ang dalaga. Pasado 7:00 na nang bumaba siya sa dining area para kumain. Bagamat may kakaiba siyang nararamdaman, mas pinili na lang niyang isipin ang farm at paniwalaan si Hector. Senyorita, kumain na po kayo. Magalang na sabi ng ginang. Napatingin siya sa matanda at saka niya lang naisipang magtanong. Oh, hello. Kayo po si… Manay na lang ho ang itawag niyo sa akin, senyorita.
Maagap na sagot ng matanda. Okay, Manay. Matanong ko lang, wala ba talagang signal sa lugar na to? Kanina pa ako naghahanap ng signal. Hindi ako makatawag kay Papa. At isa pa, wala bang internet dito? Umupo na siya sa isa sa mga upuan matapos magtanong sa matanda. Si Hector, umalis pa po siya. May mga inaasikaso sa taniman. Sabi po niya, bukas ka na lang daw niya dadalhin sa farm. At wala pong may cellphone ni isa sa amin dito liban kay Hector. Bawal pong gumamit ng cellphone kaya po walang internet dito, senyorita. Nauutal at tila asiwang-asiwa na sagot ng matanda. Hindi na siya nagtanong pa, bagamat masungit siya, hindi likas sa kanya ang maging mausisa. Isang bagay na naging problema niya sa kanyang sarili. Kaya sa mga pagkakataong iyon, naging madali para kay Hector na lokohin siya. Pagkatapos kumain, nagbalik siya sa kanyang kwarto at sinubukang makahanap ng signal. Itinataas pa niya ang cellphone pero wala pa rin. Sinubukan niyang tumawag pero naalala niya na iba nga pala dapat ang setting ng phone niya. Kaysa noong nasa Italia pa siya. Kalaunan, hindi na lang niya inintindi. Bakit ganun? Nung nasa airport ako, nakatawag pa ako kay Papa. Ano ba naman to? Ngunit hindi na lang niya iyon inintindi. Ay nako, Lavinia. Okay lang naman siguro ang lahat. Isa pa, narito na ako sa mansyon namin. Bakit pa ako mag-aalala? Hihintayin ko na lang umuwi rito si Papa. Ang mahalaga ay makikita ko na ang farm ni Mama na matagal nang ikinukwento sa akin ni Yaya. Pinasigla niya ang boses habang naitaas pa ang dalawang kamay sa ere. Maya-maya naglakad siya patungo sa beranda. Nakita niya ang malaki at malawak na swimming pool. Hindi niya alam kung bakit nakadama siya ng init. Kaya naisipan niyang kunin sa bagahe niya ang swimsuit na napaka-sexy at walang ano-anong isinuot iyon. Minsan pa niyang pinagmasdan ang sarili sa salamin. Hanggang sa maisipan na nga niyang magtungo sa swimming pool upang maligo. Habang pababa siya, nakita siya ni Hector kaya palihim siyang sinundan. Nang nasa pool area na siya, nakita nito na inalis niya ang robang suot. Lihim na napalunok ng laway ang binata nang makita ang kaseksihan niya. Hanggang sa tuluyan na nga siyang maligo. Laking gulat niya nang makita ang binata sa di kalayuan. Maganda siya. Ano kayang gagawin ko kapag nalaman niyang niloloko ko lang siya? Bulong ng binata. Ngunit laking gulat nito nang makita siya na nasa harapan na siya nito. What are you doing here? Masungit niyang tanong habang itinatali ang tali ng roba sa gitnang bahagi ng kanyang tiyan. Maagap na napalunok si Hector. Wala lang, senyorita. Ano lang, kasi naramdaman ko na may tao sa pool kaya, Nauutal ka? Halatang nagsisinungaling. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ang sabihin mo, naninilip ka. Nakataas ang isang kilay niya habang tinitingnan ang binata. Hindi naman, senyorita. Kaya lang, Bukas, samahan mo na ako sa farm. Gusto kong makita ang bulaklak na pananim ni Mama. Ikaw rin ba ang namamahala sa mga yon? Oo naman. Ako lang ang pinagkakatiwalaan ng papa mo sa lugar na to. Kaya, sige, dadalhin kita roon bukas. Sagot ng binata habang napapakamot batok. Maalala ko lang, yung bahay kubo na malapit sa greenhouse, naroon pa ba yun? Seryosong tanong niya. Napakunot ang noo ni Hector. Hindi nito akalain na may naaalala siyang bahay kubo. Oo, naroon pa. Bakit mo alam na may bahay kubo roon? Tanong nito na nagtataka. Bakit? Ano bang akala mo? Wala na akong ibang naaalala sa farm ng mama ko? Hindi naman. Nagtataka lang ako. Okay, sige. Kita-kits na lang tayo bukas. Bulalas pa ng binata habang siya naman ay paakyat na sa hagdanan upang magbalik sa kanyang silid. Kinabukasan, dala ang mga gamit niya. Nagtungo agad sila sa flower farm matapos mag-agahan. Doon ay nakita niya ang halos malapit ng mamatay na mga bulaklak. Sigurado kang dito ka natitira? Baka hindi maging komportable rito, senyorita. Ayoko lang mapagalitan ako ng papa mo. Paniniguro ni Hector. Pero ang totoo, naging pabor sa binata ang naging desisyon niya dahil nga sa magiging abala ito sa halamanan. Mas matatagalan nitong malaman ang totoo. Oo, mas gusto kong asikasuhin na lang ang mga halaman at ang mga rosas na maaari pang maisalba ang buhay.
Sagot niya tapos nilapitan ng mga rosas na halos patay na ang mga tangkay at nabubulok na ang mga dahon. Wala na rin kahit ni isang bulaklak. Anong nangyari sa mga to? Tanong niya habang tinitingnang maigi ang isang bulaklak na tuyot na ang mga talulot. Hindi ko nga rin alam eh. Wala naman kaming nilalagay kundi yung dati pa ring pataba. Di ko alam kung bakit nagkaganito ang mga pananim. Napayoko na rin si Hector at bumunot ng damo na malapit sa mga halaman. Napaluhod siya at dumakot ng lupa. Tsaka tiningnang maigi. Ang napansin ko, may mataas na sulfur compounds ang lupa. Minsan ginagamit iyon para sadyang pababain ng pH ng lupa para sa acid-loving plants. Pero ang sobrang dami nito ay maaaring makasira sa pananim. Siguro marami na kayong nailagay sa lupa ng ganoong kemikal. Baka nga. Naparami na siguro ang lagay namin. O baka may pagkakataong naglagay ang mga tauhan ko ng sobra sa sukat na sinasabi ko. Anong dapat nating gawin? Kailangan nating maayos ang lupa. Una, dapat tayong maglagay ng maayos na patubig para mawala ang sobrang sulfur sa lupa nang sa ganon mabuhay ng maayos sa mga halaman. At tamang pag-aalaga sa mga rosas ang dapat nating gawin. Ililista ko ang lahat ng mga dapat bilhin. Tapos sisimulan natin ang mga gawain dito sa farm. Tutal, dito na ako mananatili. Nagpasya na ako na sa kubo tumira para mas maaalagaan ang mga halaman. Seryosong sabi niya. Paano naman kung hindi mabuhay ang mga yan sa loob ng isang buwan? Anong gagawin ko? Naiinip na tanong ni Hector. Plano kasi niya na sa loob ng isang buwan ay malutas ang mga problema para mapaalis na ang dalaga sa poder niya. Alam niyang hindi niya maitatago ang totoo sa dalaga ng matagal na panahon. What? Bakit? May lakad ka ba at masyado kang nagmamadali? Para sabihin ko sa'yo, Hector, ang pag-aalaga ng mga halaman ay hindi magic na makukuha mo sa mabilis na panahon. Bakit naman ang sungit mo? Tinatanong ko lang naman. Hindi ako nagsusungit. Gusto kong ipaunawa sa'yo ang punto ko. Isa pa nga pala, bakit until now walang internet sa mansyon nyo? Tsaka sabi ko, tatawagan ko ang papa. Pati landline ng telepono, wala? Kahit na ang mga tauhan dito walang cellphone? Aba, nasan era ba kayo? 1980s or 70s? Mataray niyang tanong. Alam mo kasi, senyorita, sadyang mahirap ang signal ng internet dito sa Quezon. Pasensya ka na, pero nakausap ko na ang signal na yan. Baka maayos sa loob ng isang buwan. At ang ibang tauhan rito, pinagbawalan ko kasi puro cellphone na lang sila. Okay ka na? Pagsisinungaling niya. Dahil ang totoo ay ipinatanggal niya ng pansamantala ang kanilang internet. How dare you? Ba't ganyan ka sumagot? Ako ang anak ng amo mo, tapos parang ang antipatiko mo sa akin. Napahalukip-kip pa si Lavinia sa tapat ng kanyang dibdib, parang sinisita ang di niya gustong pagsagot sa kanya ng binata. Alam mo, senyorita, ako lang naman ang inatasan na mamahala sa buong asyenda. Siguro naman, pwede akong magdesisyon para sa lahat. Yes, alam ko nga yan. Kaya nga dapat ayusin mo. Kawawa naman ang mga tauhan rito. Aba, 2022 na no? Tsaka, sa pagkakaalam ko, hindi ganyan ang papa ko. Napakamaalalahanin niya, lalo na sa mga tauhan niya. Bakit naman niya ipagkakatiwala ang kanyang mansyon at lupain sa isang katulad mo? Look at yourself. Naituro pa niya ito sabay tingin mula ulo hanggang paa ng binata. Natawa ng mapakla si Hector sa panlalait niya, kaya lumakad ito papalapit sa kanya. Aba, mukhang hindi ko gusto yung tabas ng dila mo, senyorita. Mukhang minamaliit mo ang pagkatao ko. Nakakalalaki ka ah. Anong gusto mong mangyari? Bruskong tanong ng binata sa kanya. What? Ha! Sinasabi ko lang ang tingin ko sa'yo. Para sa akin, wala sa ayos ang mga ginagawa mo. Amo mo ko. Pero kung makipag-usap ka sa akin, para bang ikaw ang boss sa lugar na to? Para bang everything is under your control. At ngayong narito na ako, hindi na pwede yan. Ako na ang boss mo at uutusan kita. Maliwanag? Nakataas ang kilay na singhal niya sa binata. Okay, basta huwag kang susobra sa mga panlalait mo sa akin, senyorita. May hangganan ng pagiging maginoo ko. Baka hindi ko mapigilan at maparusahan kita ng halik. Banta pa nito, tapos bigla siyang hinapit nito at tinangkang halikan sa kanyang mga labi. Mariin siyang napapikit dahil sa pag-aakalang itutuloy nito ang bantang paghalik. Ngunit hindi nito ginawa. Sa halip ay malakas na tawa ang narinig niya buhat sa pilyong lalaki. Binitawan siya nito
at saka malakas na tumatawa habang palayo sa kanya. Bastos! Antipatikong yun! Bulalas pa niya. Tsaka mabilis na sinipa ang basyon ng lata sa harap niya. The next time na uulitin mo sa akin yan, I'm warning you. Ipapatanggal kita rito. Bulong niya sa sarili. Lumipas ang ilang araw niya sa farm at hindi niya alam na unti-unti na siyang hinahangaan ni Hector. Hindi akalain ng binata na may taong kayang mabuhay ng walang cellphone o internet. Kaya para mas makilala siya, araw-araw itong nasa halamanan. Kunwari, tinutulungan ang mga tauhan. Mula sa malayo, lihim siyang pinagmamasdan ni Hector. Abala siya sa pag-aalaga ng mga pananim. Bukod sa 2 ektaryang rosas, may 3 ektarya rin ng gulay. Hindi man marangya, hindi rin siya nabagot sa kanyang pamumuhay doon. Bossing, ikaw titig na titig ka kay Senyorita Lavinia. Ikaw boss Ano, type mo ba siya? Biro ni Dodong. Lavinia, ayusin mo ang pagbigkas kasi kapag narinig ka niya, paniguradong susungitan ka na naman. Natatawang sagot ni Hector. Boss, halata namang gusto mo siya Kahit sigawan ka't utusan, ayos lang sa'yo. Parang nalimutan mong ikaw ang boss dito. Dagdag ni Budoy. Tumigil nga kayo. Habang nandito siya, aalagaan natin siya. Tandaan niyong niloloko lang natin siya. Kapag nalaman niyang dito ang tunay niyang farm, baka kamuhian pa niya tayo. Sabi ni Hector, halatang nag-aalala. Di nagtagal, nilapitan niya ang dalaga. Senyorita, kain ka na muna. Ako ang nagluto. Sabayan mo ang mga tauhan mo. Utos niya. Okay, basta sila lang ang kasabay ko, hindi ikaw. Nasusuya na ako sa'yo. Hindi ko pa nakakalimutan yung pambabastos mo. Irap ng dalaga. Oh, talaga? Saan ka ba naiinis sa mga ginawa ko? Baka naiinis ka dahil hindi ko tinuloy ang paghalik ko sa'yo. Kung sabagay, nagpapaka-bad boy na nga lang ako. Hindi ko pa lubos-lubusin Bulong nito sabay kindat. Namula ang dalaga kaya umiwas ng tingin. Ang kapal ng mukha mo. So, anong ibig mong sabihin? Gusto ko pang hinalikan mo ko? Hindi ba? Kayong mga lumakas sa abroad, mukhang liberated. Gusto niyo siguro ng lalaking bigla na lang hahalik. Sige, pag may ginawa kang ayaw ko, baka gawin ko nga. Pero ngayon, kain na tayo. Naghihintay ang mga tao. Sabay abot ng kamay para tulungan siyang tumayo. Tinapik niya lang ito. Get out! Kaya kong sarili ko. Umalis ka nga! Pero hinila siya nito. Aray ko, ano ba? Alam mo, dito, pamilya kami. At itinuturing ka naming pamilya. Hindi lang amo o anak ng amo. Kaya wag mo silang paghintayin. Pakialam mo, ganyan ako lumaki. Hindi ko alam ang ibig sabihin ng pamilya na sinasabi mo. Para sa akin, tauhan lang kayo na pinapasahod. Ayan, lumabas na rin ang totoo. Kung nandito ka lang para sa mga rosas, maling-mali ka. Dapat matuto kang makisama. Nakita mo kung gaano kalawak ang taniman? Hindi lang yan ang mundo mo. May mga taong gusto kang makilala. Eh ano ngayon? Wala akong pakialam. May sarili akong misyon. Alagaan ang mga rosas ng mama. Kayo? Kailangan lang sumunod sa akin. Tinangka niyang iwan ang binata. Pero sa galit nito, bigla siyang hinila ulit. Naglapit ang kanilang mga mukha. Nagtama ang kanilang mga mata at tila huminto ang oras sa pintig ng puso niya. Agad siyang binitawan ni Hector. Tara na, kumain na tayo. At sana wag ka nang maging magaspang sa kanila. Hindi mo kakayanin ang trabaho rito nang wala sila. Gets mo? Sa puntong iyon, pakiramdam niya'y isa siyang papel na tinatangay ng hangin. Maya-maya, nasa lamesang kawayan na sila sa ilalim ng punong mangga. Nandoon na lahat ng tauhan at sila na lang ang hinihintay. Uy, si Bossing! Ang tagal niyo Nagloving-loving pa yata kayo. Biro ng matandang tauhan. Uy, ayusin niyo yan! Paupuin niyo si Senyorita Lavinia! Sigaw ni Dodong. Lavinia! Agad na sagot ni Budoy. Ay, oo nga pala. Sorry Senyorita. Kain na tayo. Bossing, dito na. Tawanan ang lahat. Hindi siya nakapagsalita. First time niyang kumain sa harap ng maraming ordinaryong tao. Dati, mag-isa lang siya sa hapag kahit gaano karami ang pagkain. Pero ngayon,
Naranasan niyang makihalubilo sa mga taong dati iniisip niyang mas mababa sa kanya. Nakita mo? Masaya silang makasalo ka. Kaya sana, matuto kang makisama. Bulong ni Hector habang kumakain. Kamay-kamay lang sila, kaya natuto na rin siyang magkamay. Matapos ang kainan nila, agad din silang nagbalik sa greenhouse para naman asikasuhin ang mga punla ng mga rosas na kulay puti na bago niyang aalagaan upang mailipat sa taniman. Masaya siyang dinidiligan ang napakaraming punla na nakalagay sa polybag. Kakakain mo pa lang. Hindi ka man lang ba magpapahinga? Masyado mo naman yatang dinidibdib ang pangangalaga sa mga punlang yan. Biglang tanong ng isang tinig mula sa kanyang likuran. Agad siyang napalingon sa binata. Ano pa bang dapat kong ipagpahinga? Alam mo naman na ito ang reason ko kung bakit ako narito. Isang bagay na ikinababahala ni Hector sa sinabi niya dahil alam nitong isang malaking kasinungalingan lamang na alagaan niya ang tanimang iyon. Nanatiling nakatunghay si Hector sa kanya habang nakasandal sa isa sa mga posteng naroon. Nakadama siya ng pagkaasiwa dahil dama niyang sinusundan siya ng tingin ng binata sa bawat kilos niya. Ano bang gusto mong sabihin? Natanong niya sabay sulyap sa binata. Wala lang. Natutuwa lang ako na isang katulad mo na senyorita ay narito sa greenhouse na ito para mangalaga ng mga halaman. Ang sarap sigurong maging halaman, no? Palaging napapansin, nadidiligan, at nakakausap ng isang magandang dilag na tulad mo. Madamdaming sagot nito sa kanya. Sa puntong iyon, nadama niya ang natural na saloobin nito. Talaga? Bakit? Kahit kailan ba, wala pang nag-aalaga sa'yo? Nasaan ba ang girlfriend mo? O asawa? Asawa? Wala nga akong girlfriend eh. Asawa pa kaya? Pero kung may isang tao na hindi na titingnan ng katayuan ko sa buhay at kaya akong mahalin kahit na isa lang akong trabahador sa asyendang ito, baka magkaroon na ako ng asawa. Sa buhay ko kasi ngayon, parang wala na akong time makipag-girlfriend. Gusto ko, pakasalan na agad. Nakangising patotsyada ni Hector. Well, sino kaya yung babaeng yon? Siguro kung makikita ng babaeng yon na pursigido ka, malay mo naman magbago ang pagtingin niya sa'yo. Isa pa, hindi naman lahat ng mga senyorita ay tumitingin sa katayuan ng isang tao. Sagot niya habang nakatitig sa mga mata ng binata. Pero hindi niya alam kung bakit niya sinasabi iyon dahil alam niyang hindi iyon ang kanyang pagkatao. Napangiti si Hector at bahagyang nilapitan siya. Talaga? Well, ang senyoritang ito, mahilig sa halaman at mga bulaklak. Mapapansin kaya niyang isang bubuyog na tulad ko na umaaligid sa mga inaalagaan niyang bulaklak. Gusto kong maging gaya ng lupa na madalas niyang bungkalin. Kasi gusto kong malaman niya pa at makilala ako kung ano bang klaseng lupa ako para malaman niya na kaya kong buhayin at palaguin ang anumang halaman na itatanim sa akin. Tama ka na nga. Bakit hindi mo na lang ako diretsahin na ako yung senyoritang tinutukoy mo? Napapairap na sagot niya bagamat ng oras na iyon ay hindi niya madama ang inis sa puso niya. Parang bigla-bigla nawala ang lahat ng pagkairitan niya kay Hector. Ngunit napaatras pa siya ng kaunti nang bigla na lang niyang makita ang kulay dilaw na rosas na hawak ng binata at itinapat sa mukha niya. Para sa'yo, yellow roses, para sa masungit na senyorita na tulad mo. Sabi pa nito. Para sa'yo, kunin mo na. Dugtong pa nito. Napapangiti niyang tinanggap ang ibinigay nitong bulaklak. Bakit sa lahat ng kulay ng mga bulaklak, bakit yellow? Wala lang, bagay kasi sa'yo, sa personality mo. Tingin ko nga sa'yo, yung pagkamataray mo sa amin, hindi totoo. Naiisip ko na ganyan ka lang kasi hindi mo pa kami kilala. Talaga? Siguro nga, kasi lumaki akong isang tao lang ang palaging kasama, si Yaya. Pero 5 years ago, iniwan niya ako. Bumalik siya rito sa bansa at isa rin sa plano ko ang hanapin siya. Kaya gusto ko maayos agad ang taniman para kapag maayos na, kukunin ko si Yaya. Parang nanay na rin ang turing ko sa kanya. Ganun ba? Ako naman, lumaking walang ina. Kasi yung nanay ko, mas piniling magpalaki ng ibang bata. Sa halip na alagaan ako, iniwan niya ako sa lola at lolo ko. 5 years ago, namatay ang mga magulang niya. Kaya yun, nag-decide na siyang bumalik sa buhay ko. Ang malungkot lang, aanhin ko pa ang pagbabalik niya. Malaki na ako. Tila may hinanakit na kwento rin ni Hector.
Hindi niya akalain na sa likod ng pagiging brusko at striktong pamamahala nito sa lahat, isa rin pala itong lalaking nangungulila sa ina na tulad niya. Alam mo, kung buhay pa ang nanay mo, mahalin mo. Kasi kapag wala na siya, katulad ko, wala na si mama. Kung minsan naiisip ko na mabuhay ko man ang patanimang ito para kay mama, wala na ring silbi kasi wala na siya. Kaya ikaw, ipakita mo sa kanya at gawin mo ang lahat para mapasaya siya. Tangi niyang nasabi habang muling itinuon ang paningin sa mga dilaw na rosas na ibinigay ng binata. Oo, ginagawa ko nga yun. Kaya nga nakukuha kong magsinungaling sa'yo kahit na ayaw ko. Kasi para kay nanay, dahil gusto niyang buhayin ang farm na to. Lihim na sabi ni Hector. Ang usapan nilang iyon ang nagbukas ng kanilang mga puso na mas kilalanin ang isa't isa. At sa paglipas pa ng mga araw, mas naging magaan ang loob nila at sabay na inalagaan ang mga pananim sa farm na iyon. Malakas na ulan ang nagpagising kay Lavinia ng gabing iyon. Hindi niya alam na ibinalita pala na sa gabing iyon darating ang napakalakas na bagyo. Ilang saglit pa ay nakita niyang nililipad ng napakalakas na hangin ang kanilang mga pananim na bulaklak, maging ang bagong tubo pa lamang. Sa pag-aalala niya, hindi niya napigilan ang kanyang sarili na labasin ang mga pananim at iligtas kahit na iyong bagong punlaman lang na itinanim niya kamakailan lang, ay mailigtas niya at hindi masira. Ngunit sa paglabas niya, hindi niya akalaing ang iilang pirasong mga puno ng niyog na nasa paligid ay mabubuwal ng malakas na hangin. Halos mapigil niya ang kanyang sarili nang inakala niyang nabagsakan na siya ng malaking katawan ng puno. Mariin siyang napapikit. Okay ka lang ba, senyorita? Mahinang tanong na boses na napakapamilyar sa kanya. Napadilat siya at laking gulat niyang nakapaimbabaw sa kanya si Hector at nakatukod ang dalawang kamay nito sa lupa upang hindi tuluyang mapadapat sa kanya. Nag-aalala niyang tiningnan ang likuran ng binata sa pag-aakalang nadaganan ito ng puno. Nakahinga siya ng maluwag nang makita niyang pumatong ang puno sa bubong ng greenhouse na halos mawasak na rin ng mga oras na iyon. Ngunit nasa likod pa rin ito ang katawan ng puno. Ayos ka lang ba, Hector? Basag ang tinig at nangangatog pa siya nang tanungin ang kalagayan ng binata na halos salagin ang malaking puno ng niyog. Oo naman, ako pa ba? Katawang bakal to at pusong mamon. Hindi ko hahayaan na ang senyorita kong maganda ay madadaganan lang ng malaking puno. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag hinayaan kong mapahama ka. Sabi nito na bahagyang nagyayabang pa para lang magpa-impress sa kanya. Nagagawa mo pang magbiro. Kahit na nahihirapan ka, paano tayo aalis sa ganitong kalagayan? Halos pasan mo ang katawan ng puno sa likuran mo. Ikaw yung unang gumalaw. Sikapin mong makalusot sa mga braso ko. Habang matibay pa ako nakatukod sa lupa. Kahit nakasangga sa greenhouse ang puno, may bigat pa rin ito sa likod ko. Kaya kapag bumigay ang mga braso ko, baka maipit ka. Utos ng binata kaya agad niyang sinunod ang gusto nito. Marahan siyang umusog paalis sa pagitan ng mga braso nito hanggang sa tuluyan siyang makatayo. Ngunit nanlaki ang mga mata niya nang makitang nakadagan pala sa likod ni Hector ang puno ng niyog, bagamat nakasangkalang ang dulo sa bubong ng greenhouse. Ano ka ba? Ang bigat kaya ng katawan ng puno ng niyog. Sana hindi ka nalang humarang. Pinabayaan mo na lang ako. Paano ka na ngayon yan? Haluha siya habang nakatingin at natataranta sa kung anumang maaari niyang gawin para sa binata. Nakita mo ba yung mini truck sa gawiron? Napalingon siya sa direksyon kung saan ito naiwan ang sasakyan. Paandarin mo yung truck, papasok rito, para siya ang pumasan ng nakatumbang puno. Sa ganon, makakaalis ako. Okay? Kaya mo yan, senyorita. May tiwala ako maililigtas mo ako rito. Pilit na ngumiti ang binata sa kabila ng sakit at hirap ng nararamdaman nito. Agad niyang pinuntahan ang sasakyan at naupo sa driver's seat at saka pinaandar papalapit sa nakatumbang puno. Hanggang sa sumayad ang katawan noon sa bubungan ng mini truck na pinapaandar niya. Nang makita niyang okay na, agad siyang bumaba at tinulungan ang binata. Umakbay ang binata sa balikat niya at tinulungan ang binata na makalakad papunta sa kubo. Mabuti na lang pala at pinaalis na ang mga puno na malapit sa kubo kaya nanatiling ligtas ang kanyang tirahan. Nang makapasok sa loob, pinaupo niya si Hector
sa mahabang sofa na gawa sa kawayan. Tapos tinulungan niya itong dumapa upang makita niya ang kalagayan ng likod nito. Inalis niya ang suot na t-shirt ng binata at nanlaki ang mga mata niya nang makitang ubod ng pula ang likod nito at halos magkulay violet na iyon dahil sa tindi ng pagpasan na ginawa nito sa katawan ng puno. Naluluha siya at hindi niya mapigilang maiyak. I'm so sorry, Hector. Kasalanan ko ang lahat ng to. Hindi ko na sana pinilit na iligtas sa mga pananim at punlang mga halaman. Nasaktan ka patuloy ng dahil sa akin. I'm so sorry. Ngunit umayos ito ng higa at hinarap siya. Senyorita, huwag ka nang umiyak. Tungkulin kong pangalagaan ka. Lagot ako kay Don Alejandro kapag nagkataon. Basta, wala akong pinagsisisihan na iniligtas kita. Napapangiting sabi nito habang kamunti ka nang makatulog. Ngunit maagap niya itong nahaplos sa dalawang pisngi. Hector, please. Huwag kang matutulog. Hindi ka naman mamamatay, di ba? Ayos ka lang, di ba? Gagawa ako ng paraan para mainitan ka at maibsan ng pasamo sa likuran. Tapos bukas, dadalhin kita sa ospital. Huwag na. Ayos lang ako. Bukas, ipatawag mo lang sina Dodong at Budoy. Kilala nila ang doktor dito. Kaya hindi mo na ako kailangang dalhin pa sa ospital. Di kung ganon, dapat ipatawag ko na sila. Ngunit natigilan siya nang mahila siya nito at yakapin. Napadapa siya sa malapad na dibdib nito. Mahigpit siyang niyakap para kumalma siya. Dahil ng mga oras na iyon, ramdam nito ang panginginig ng buo niyang katawan. Calm down, please. Mas lalo akong masasaktan kapag nagpatuloy kang ganyan. Ayos lang ako. Malayo pa sa bituka ito. Kaya ko magpunta sa manggagamot bukas. Ang mahalaga ngayon, palipasin natin ang bagyo at kumalma ka. Okay? Tanong pa nito matapos muli siyang tinitigan sa kanyang mga mata upang masiguro na ayos na siya. Nangangatal pa rin ang mga labi niya. Hindi niya alam kung ano ang nagtulak sa kanya para hagkan ang mga labi ng binata. Pero nagawa niya. Kaya't ilang sandali pa ay nadadarang na sa init ang mga labi niya. Ang malamig na pakiramdam dulot ng pagkabasa ng ulan sa kanilang mga katawan ay unti-unti namang nagdulot ng init dahil sa kanilang mataimtim na paghahalikan. Iyon ang unang beses na humalik siya at nahalikan din ng isang lalaki bagamat sa Italia siya lumaki. Tinuruan siya ng kanyang yaya ng kultura ng isang dalagang Pilipina. Pero ng oras na iyon, tila nakalimutan niya ang tungkol sa ganoong aral. At nagawa niyang halikan ang binata na mabilis ding nagpaunlak sa kanyang mga labi. Ngunit maya-maya, natauhan siya at agad na napatigil at napahiwalay sa binata. Tapos malakas na sampal ang naigawad niya sa binata. Ouch! Pabulong na sambit ni Hector habang hinihimas ang isang pisngi. Ngunit maya-maya ay maluwang na ngiti ang ibinigay sa kanya. Are you okay? Kalmado ka na ba? Mahinahong tanong ni Hector. Ngunit luha ang itinumbas niya sa tanong nito. Dahilan upang muli siyang yakapin ng binata. I hate you, Hector. Nag-aalala ako sa'yo. Ayokong magtapos tayo sa ganito. Ayokong mawala ka sa akin. Katulad ng pag-alis ni Mama sa buhay ko at pamamaalam ni Yaya. Nasabi niya habang umiiyak. Don't worry. Nandito lang ako, akang Senyorita Lavinia. Hindi kita iiwan. Pangakong binitawan pa nito sa kanya habang marahang hinahaplos ang likod niya. Habang palalim na ang gabi at malakas pa rin ang ihip ng hangin sa labas na may kasamang pag-ulan, nakaupo na lang sila sa kawayang upuan at tahimik na umiinom ng mainit na kape. Doon na siya nagkwento ng mga napagdaanan niya sa loob ng panahong nasa Italia siya. 5 years old ako nang ipadala ako sa Italia. Malungkot kasi buhay pa si Mama nun. Pero mas minabuti ni Mama na ang yaya ko ang magpalaki sa akin sa bansang yun. Napakabait ni Yaya at lahat itinuro niya sa akin. Hindi niya hinayaang makalimutan ko ang kultura ng ating bansa. Araw-araw sinasabi niya sa akin na mahal na mahal ako ni Mama. Naniwala ako sa kanya kahit na minsan hindi ko naman naramdaman yun. Pero dahil kay Yaya, napatawad ko ang mga magulang ko. Parati niya kasing sinasabi sa akin na huwag akong magtatanim ng galit sa kanila. Siguro, mapalad pa rin ako. Kasi kahit na hindi ko nararanasan ang pagmamahal ng isang ina,
At ama, ipinaranas iyon sa akin ni Yaya. Kaya iyon lang ang masasabi ko sa'yo. Love your mother hanggat buhay pa siya. Naluluhang sabi niya sa binata. Mabuti ka pa. Ako naman, 7 years old nang mamatay ang ama ko. Si nanay, natatakot na hindi niya ako mapagtapos ng pag-aaral at mabigyan ng magandang buhay. Kaya ayun, sumama sa alaga niya, paluwas ng ibang bansa. Habang ipinapadala niya sa akin ang lahat ng sweldo niya. Malungkot na tugon ni Hector. Panandalian siyang nagtaka. Kung ganon, nakapagtapos ka naman pala ng pag-aaral. Bakit katiwala ka lang ng hasyenda namin? Bakit hindi ka… Bakit? Ano bang pagkakaiba ng mamamahala ng isang buong hasyenda at pataniman sa namamahala ng malaking kumpanya sa lungsod? Matatawag mo lang bang manager ang tao kapag nasa building at itim na bag ang dala? Kailangan ba nakakurbata? Napapatigil itong tiningnan siya sa mga mata. Doon niya naisip na may punto nga ito at mali siya na minaliit niya ang pagkatao ng binata. Oo nga pala, no? Sorry again. Pasensya ka na. Nilait kita. At naging maliit ang tingin ko sa trabaho mo bilang katiwala ni Papa. Sa get-up mo kasi, inakala kong hindi nalalayo ang katulad mo sa mga tauhan dito. Alam mo, kahit na yung mga simpleng tauhan rito, huwag mo silang maliitin. Napakahirap ng trabaho nila at deserve nilang makakuha ng respeto at pag-aalaga. Hindi porket nasa linyahan kami ng pagtatanim mababa na ang pagkatao namin. Paliwanag pa ni Hector sa kanya. Sorry Hector Alam mo, tama ka. Kaya nga ngayon, nahihiya ako sa sarili ko. At sa inyong lahat, inakala kong utusan ko lang kayo. At yung iba pang kasama ko sa pag-aayos ng buong farm. Akala ko mababa lang sila kasi nga trabahador lang sila sa hasyenda. Now I realized na mga tao din sila. At may pamilya rin. Kaya ngayon, naisip ko na mas maging mabuting tao sa inyo. Sa iyo. Kinuha naman ni Hector ang isang palad niya. Salamat, senyorita. Ngayon nauunawaan mo na ang halaga ng buhay at pagkakapantay-pantay ng tao. Naniniwala akong magiging masaya na tayo. Tapos niyakap siyang muli ng binata. Ngunit kahit na naging malinaw sa puso at isipan ni Lavinia ang lahat, tila pangamba at takot naman ang hindi maalis sa puso at isipan ni Hector dahil alam niyang anumang oras malalaman ng dalaga ang katotohanan. Senyorita, I love you. Sana, kahit na anong mangyari sa mga darating na araw, manaig ang pagpapatawad sa puso mo, lalo na kapag nagkita na kayo ng iyong ama. Sabi ng binata, bagay na ipinagtataka niya. Ang hindi niya alam, balak na pala ni Hector na isauli siya at ihatid sa tunay niyang mansyon upang magkita na sila ng ama niya at malalaman na niyang hindi sila ang may-ari ng farm na inayos niya at inalagaan. Isang linggo pa ang pinalipas ni Hector. Plano na niyang ipagtapat ang lahat kay Lavinia. Pero hindi niya inaakala na mauunahan siya ng ama nito na magsabi ng katotohanan. Ginulat sila ng napakaraming itim na kotse na pumasok sa loob ng bakuran ng Hacienda Revilla. May hawak na megaphone ang spokesperson ni Don Alejandro. Hector Revilla, lumabas ka riyan! Ilabas mo ang aming senyorita Lavinia na itinago mo ng halos 3 buwan dito sa rancho mo at pinatira sa bulok mong mansyon. Ilabas mo siya kung ayaw mong humantong pa tayo sa husgado. Lahat ng tauhan ay nagulat. Naroon din si Lavinia ng oras na iyon dahil nagpapahinga buhat sa nagdaang bagyo. Anong nangyayari? Hector, anong ibig sabihin nito? Sunod-sunod ang tanong ni Lavinia dahil sa naguguluhan sa mga nagaganap. Maya-maya, nanlaki ang mga mata ni Lavinia nang makita ang pagbaba ng isang matandang lalaki na kilalang kilala nito. Papa? Kunot ang noo at napatingin din sa kanyang dalaga nang may nagtatanong na mga mata. Hector, bakit ka nagsinungaling? Bakit mo ako niloko? Hindi makapaniwalang tanong ni Lavinia sa binata. Lavinia, magpapaliwanag ako. Ngunit laking gulat ng lahat nang may isang malakas na suntok ang tumama sa gilid ng pisngi ni Hector. Napatakip ng mga palad si Lavinia sa bibig dahil sa pagkabigla. Langya ka! Balak mo pang itago ang fiancé ko dito sa bulok mong mansyon ng mahabang panahon? Ayop ka! Muli sana siya nitong uundayan ng isa pang suntok, ngunit naawat na ito ni Lavinia. Tama na! Ano ba? Sino ka ba? Sigaw ni Lavinia. Ako si Alden, ang fiancé mo.
Ang tagal ka naming napag-uusapan ni Papa. Ang akala ko nasa Italy ka pa. Hindi ko alam na umuwi ka na pala at ang buong akala ni Don Alejandro, naroon ka lang sa mansyon ninyo. Sabi ng lalaking hindi niya kilala pero nagpapakilalang fiancé ng babaeng mahal niya. Sandali lang, Lavinia. Hayaan mo ako magpaliwanag. Ngunit malakas na sampal ang iginawad ng dalaga sa kanya. Natigilan siya at napatingin na lamang sa mga mata nito. Hanggang sa mga oras na iyon, kitang-kita niya pa rin sa mga mata nito ang disappointment para sa kanya. Akala ko ba iba ka? Akala ko totoo ka? Sinungaling ka rin pala! Tapos tumalikod na ito sa kanya. Tinangka niyang hawakan ang braso ng dalaga ngunit binawi lang nito at hindi siya hinarap. Totoo lahat ng ipinakita ko sa'yo. Pero tama ka. Nagsinungaling ako. And I'm very sorry. Pero totoong mahal kita, Lavinia. At hindi yun magbabago kahit na kailan. Huli niyang sinabi bago ito tuluyang hilahin ni Alden pasakay sa kotse ng ama. Tsaka lang din sumakay ang matandang lalaki. Ngunit bago ito tuluyang makasakay sa kotse, sandali pa itong tumitig sa kanya. Paano na yung mga gamit mo, senyorita? Pahabol na tanong ni Dodong. Itapon mo na! Tutal, puro lang alaala ng mga taong sinungaling ang naroon. Sabi pa nito, tsaka tuluyan ng sumakay. Sa isang iglap ay isa-isang umalis ang itim na magagarang kotse sa loob ng kanilang bakuran. Naiwang luhaan si Hector pero walang nagawa kundi ang hayaan siyang umalis. Samantala, habang nasa biyahe sila, biglang nagsalita ang kanyang ama. Nagulat ako nang may ilan sa mga tauhan ko ang nagsabi na nagtatrabaho ka sa dating taniman ng mga rosas ng mama mo. Totoo ba? Tanong ng matanda. What did you mean? Anong dating taniman? Hindi ba kay mama ang Rose Farm at ang ilan pang lupain na nakapalibot roon? Nagtatakang tanong ni Lavinia. Yung Rose Farm ay pinagbili ko na. Total, 2 hectares lang iyon. Yung ibang lupain na natatamnan ng mga ibang gulay at prutas, kay Mr. Revilla na iyon. At kahit kailan, hindi pa namin siya nakikilala. Sagot ng kanyang ama. Ano? Anong ipinagbili? Bakit mo ipinagbili ang Rose Farm ni mama? So yung Revilla ba ang nakabili? Hindi. Sinigurado kong hindi. Ang pagkakaalam ko, babae ang nakabili. Pero aalamin ko uli sa lawyer ko. Sagot ng ama. Malamig ang tinig nito na para bang walang pakialam. Bakit ganyan ka, Papa? Bakit mo ipinagbili ang farm sa iba? Hindi na ba mahalaga sa iyong lugar na yon? Ang mga alaala ninyo ni Mama? Mabigat ang loob niya sa nalamang ginawa ng ama sa isang lugar na puno ng maraming alaala. Kinalimutan ko na ang lugar na iyon dahil wala na ang mama mo. Sa lugar na iyon, binawian ng buhay ang iyong ina. Kaya hindi ko na kayang makita pa ang farm na iyon. At ayoko na ring pupunta ka pa sa lugar na iyon. Maliwanag? Ang ibig mo bang sabihin, Papa? Yung farm na pinuntahan ko? Yun ang farm ni Mama? Naguguluhang tanong niya. Oo, pero hindi ko alam na Revilla na ang may-ari noon. Hindi ko akalaing nagawa ng lawyer kong ipagbili sa kalaban ko ang farm. Pero hindi na bale. Ang mahalaga ay nabawi na kita sa kanya. At huwag ka nang magpapakita pa sa mga taong yon. Ang asikasuhin mo mula ngayon ay ang kasal ninyo ni Alden. Hindi yung nagpapaloko ka sa isang hampas lupa. Tama yon, Lavinia. Ayusin na natin ang kasal natin. Huwag mo nang isipin pa ang lalaking iyon at ang farm. Sabat pa ng lalaking nagpakilalang fiancé niya. Hindi siya kumibo sa mga sinasabi ng lalaki at ng kanyang ama. Gusto niyang malinawan ang lahat sa kanya, kaya naaalala niya ang kanyang yaya na alam niyang naging tapat sa kanilang pamilya at alam niyang pinagkakatiwalaan ng ama at ina. Papa, si Yaya Sylvia, nagpakita pa ba siya sa iyo matapos niya akong iwan at magbalik dito sa bansa? Hindi. At wala na rin akong pakialam. Bakit mo pa ba siya iniisip? Tapos na ang tungkulin niya sa'yo at sa pamilya natin. Malaki ka na at hindi mo na siya kailangan pa. No, Papa. Gusto kong makasama ang yaya ko. Dahil sa kanya, nakilala ko pa ang mama. Kahit na wala akong mga alaala sa kanya. Sa inyo. Dahil maaga ninyo akong inilayo sa inyo. Siya ang dahilan kung bakit hanggang ngayon iginagalang kita. At mas pinipili kong maging parte pa rin ng pamilya mo. Matagal na kitang kinamuhian at nais na kalimutan bilang ama. Pero dahil sa kanya, narito ako sa harapan mo. Ano ka ba naman bata ka? Kalimutan mo na mga hampas lupang yon. Ang alalahanin mo ay ang kasal ninyo. Bulalas ng ama.
Hanggang sa nakauwi sila sa kanilang mansyon sa Makati, hindi na siya kumikibo. Alam niya sa kanyang sarili na mahal na niya si Hector, kahit na nalaman niyang niloko siya nito. Papa, kahit na hindi iyon yung mansyon natin, yung farm, yun ang farm ni Mama, di ba? Yung kubo na tinirahan ko kay Mama, hindi ba? Hindi alam ni Hector na sa atin dati yung farm. Sa palagay ko lang. Paliwanag niya sa ama. Ano bang sense nun? Kalimutan mo na si Hector. Ako ang fiancé mo. Tayo ang magpapakasal. Shut up! Hindi nga kita kilala. Bakit ako magpapakasal sa'yo? Sino ka ba? Wala kang ambag sa buhay ko. Bakit ko ibibigay ang sarili ko sa'yo? Mataray niyang sagot kay Alden. Pero siya ang napili kong ipakasal sa'yo. Siya ang nararapat mong makasama sa buhay. Bilang isa kang senyorita at isa pa, ang mga lolo at lola mo sa side ng iyong ina ang pumili rin sa kanya. Magagalit ang angkan ng mga Bustamante kapag hindi si Alden ang pinakasalan mo. Ikaw na lang ang natitirang senyorita na anak ng bunso nila ang walang asawa. Iyang tatlo, nag-asawa na. Nakikiusap ako anak na huwag mong suwayin ang hiling nila. Wala akong pakialam. Kaya ko ring suwayin ang mga lolo at lola ko rito. Wala silang alam sa mga naging buhay ko sa Italy. Isa pa, walang halaga sa akin ang titulong yan. Kahit na maging ordinaryong babae lang ako, ayos lang. Sino bang may gustong tawaging senyorita sa lahat ng oras? Sa pamilya lang nila yan. Tinalikuran niya ang ama at nagpunta sa itinurong silid niya. Nagkulong lang siya roon. Nagsisisi siya na hindi man lang siya nagawang kumuha ng numero ng binata noong nasa maayos pa lang sila. Noong hindi pa niya nalalaman ang mga kasinungalingan ng binata. Napatayo siya sa may beranda. Hector, pinapatawad na kita. Sana naman gumawa ka ng paraan para makuha ako rito. Sana alam mong mahal kita. Sana mahal mo pa rin ako. Bulalas niya sa isip lang habang patuloy na tumutulo ang kanyang mga luha. Samantalang si Hector naman ay nagpapakaabala sa taniman ng mga rosas na noon ay si Lavinia ang gumagawa. Noong nakaraang araw ay dumating ang kanyang ina na agad niyang dinala sa kubo at pataniman. Anak, may nalaman ako. Kumuha ka pa raw ng floriculturist para mas mapaayos at mapaganda ang flower farm? Napakaganda na nga at ang laki ng ipinagbago. Pero ang mas ikinatutuwa ko, narito pa rin ang kubo. Narito pa rin ang mga alaala namin ng kaibigan ko. Salamat, anak. Oo, Nay. Sayang nga at nasira ng nagdaang bagyo yung ibang mga rosas. Kamuntik pang mapahamak si Lavinia. Kaya po, pinaputol ko na ng tuluyan yung puno ng niyog para hindi na maulit ang ganong pangyayari. Sagot ni Hector. Alam mo anak, kapangalan ng alaga ko sa Italia ang pangalan ng botanista na kaibigan mo. Magaling siya mag-alaga, mabait pa. Iyong kaibigan kong senyorita Lenilda, namatay siya sa ganoong pangyayari. Bagyo rin noon at sinusubukan niyang iligtas sa mga rosas niyang pananim. May lumang poste pa ng ilaw na nakatayo malapit sa mga taniman. Dahil sa lakas ng bagyo, natumba iyon sa kanya na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Simula noon, ayaw nang magpunta pa ni Don Alejandro sa tanimang ito. Kinamumuhian niya ang lugar na ito. Pero dahil alam ko kung gaano ito kamahal na Senyorita Lenilda na ina ni Senyorita Lavinia, sinikap kong ipabili ito sa iyo. Salamat anak. Natigilan si Hector. Nay, ibig mo bang sabihin na ang farm na ito ay dating pagmamay-ari ng mga Alcantara? Si Lavinia Alcantara ba ang naging alaga mo sa Italia? Gulat na tanong ni Hector. Oo anak, paano mo nalaman? Kilala mo ba si Senyorita Lavinia? Opo, Nay. What a coincidence. Pero siya ang floriculturist na nangangalaga sa farm at bumuhay sa mga halamang rosas na narito. Siya ang nagbalik ng dating ganda ng farm. Siya ang babaeng minamahal ko. Pero galit siya sa akin ngayon eh. Malungkot na sagot ng binata. Ganun ba anak? Hayaan mong kausapin ko siya. Alam kong mabuti ang puso niya. Alam kong napatawad ka na niya. Ganoon siya magmahal. Alam ko yon dahil kilalang kilala ko siya. Dahil ako ang nagpalaki noon. Kaya sana samahan mo ko. Huwag kang maging duwag. Ipaglaban mo siya kung talagang mahal mo siya. Sabi pa ni Aling Sylvia. Kaya ng araw na iyon, naghanda si Hector para magtungo sa Makati upang puntahan si Lavinia. Pero hindi nila alam na nakatakda na palang ikasal si Lavinia sa fiancé nitong si Alden. Nalaman nila ito
nang makita nila ang malaking announcement sa hotel na tinuluyan nila dahil doon pala gaganapin ng reception matapos ang kasal. Bossing, ikakasal na pala si senyorita. Anong gagawin natin? Tanong ni Dodong. Hindi ako papayag. Alam kong ako ang mahal ni Lavinia at kami ang dapat na magpakasal. Ano kaya, bossing, kung kidnapin na lang natin si senyorita? Tapos, kayo ang magpakasal. Sabat din ni Budoy. Anak, mayroon pang 3 araw. Ako nang bahala sa simbahan at sa iba pang mga kakailanganin. Basta, kailangang makuha mo siya. Huwag mong hayaang mabuhay sa impyernong buhay si Lavinia. Matagal na niyang tiniis ang buhay na malungkot. Sana, hayaan natin siyang mabuhay ng masaya kasama ka. Alam kong ikaw lang ang makapagpapaligaya sa kanya. Sabi ng kanyang ina. Kaya nagplano si Hector at ang kanyang mga tauhan. Nangalap pa siya ng ilang impormasyon at nilapitan ang mga koneksyon niya sa Maynila para matulungan siyang gawin ang bagay na iyon. Ang itakas si Lavinia at ilayo sa lalaking hindi nito mahal. Dumating na nga ang araw ng kasal ni Lavinia. Suot niya ang maganda at kulay puting wedding gown. Ngunit sadyang labag sa kanyang kalooban ang gagawin niya. Kaya gumawa na siya ng plano. Kahit na anong mangyari, tatakas siya at babalikan si Hector. O kung hindi man, mas pipiliin niyang bumalik sa Italia. Iyon ang laman ng isip niya habang nakasakay sa kanyang bridal car. Nagulat na lang siya dahil biglang napahinto ang sasakyan. Bakit? Anong nangyari? Tanong niya sa driver. Di ko rin po alam, senyorita. May bigla na lang humarang eh. Tapos pareho silang nagulat nang bigla na lang may lalaking nakaitim na pilit pinabababa ang driver niya. Sino ba kayo? Anong kailangan ninyo? Tanong niya. Sa pagkakataong ito, hindi kami magkakamali. Kapag nagkamali kami, patay kami kay boss. Sagot ng isang lalaki. Maya-maya, may isa pang lalaki ang sumakay sa tabi ng lalaking nakaupo sa driver's seat. Hindi siya makapaniwala, pero nakilala niya ang boses ng 2 lalaki kaya hindi na siya kumibo pa. Bagamat kinakabahan pa rin pero pakiramdam niya, dadalhin siya ng mga ito sa tunay na itinitibok ng puso niya. Hindi nga nagtagal ay huminto sila sa isang malawak na lugar. Doon niya nakita ang helicopter at ang lalaking naghihintay sa kanya. Hector! Sigaw niya sabay takbo papalapit sa binata. Tumakbo rin ito para salubungin siya ng yakap. Senyorita Lavinia, mabuti naman at sumama ka sa kanila. Mabuti at hindi mo ko binigo. Papayag ka ba kung pakakasalan kita ngayon din? Mabilis siyang napatango. Oo naman. Akala ko nga hindi na mangyayari ang lahat ng ito eh. Pero heto ka. Heto tayong 2. Muli siyang napayakap sa binata at hinagkan ito sa mga labi. Minsan pa nilang dinama ang mainit na halik ng oras na iyon. Bossing, kailangan na nating umalis. Singit ni Dodong. Oo nga pala, tara na. Sumakay na tayo dito para ihatid na tayo sa simbahan sa Quezon. Doon, may mas malaking sorpresa ako. At sigurado akong matutuwa ka kapag nakilala mo sa inay. Sabi ni Hector sa kanya habang inaalalayan siya nito pasakay ng helicopter. Mabilis ang pangyayari. Hindi man niya inaasahan, na-realize na lamang niya ang lahat ng nasa harapan na sila ng Lukban Church. Laking gulat niya nang makita ang magarbong disenyo. Sa labas pa lang ng simbahan ay may pabanda pa na sumalubong sa kanya. Hanggang sa nasa tapat na sila ng nakabukas na pintuan ng simbahan. Ngunit mas ikinapanlaki pa ng kanyang mga mata nang makita ang isang babaeng naglalakad papalapit sa kanya. Yaya Sylvia? Naguguluhang tanong niya. Nagpapalipat-lipat ang mga mata niya sa dating yaya at sa binata. Oo, Lavinia. Kailan ko lang din nalaman na ang sinasabi mong yaya na nagpalaki sa'yo ay ang ina ko na naiwan ako para alagaan ka. What a fate. Hindi ko akalaing hinulma ng Diyos ang buhay natin sa iisang mga kamay. Siguro nga dahil tayo ang itinadhana. At masaya ako dahil mahal na mahal kita. Hindi na sayang ang pagsasakripisyo ko na iniwan ako ni inay para ikaw ang alagaan niya para sa akin. Sabi pa ni Hector, doon na bumuhos ang luha niya at patakbong niyakap ang yaya niya noon. I'm sorry, Yaya Sylvia. Sorry po dahil inagaw ko yung oras mo para sa anak mo. Ayos lang yon, senyorita. Wala kang dapat na ipaghingi ng tawad. Mahal ko ang mama mo.
dahil matalik kaming magkaibigan. Ikaw ang huling habilin niya sa akin at nangako kami sa isa't isa na ang mga anak namin ang magsasama sa huli. Kaya salamat dahil sinadya ng Diyos na magkakilala kayo kahit na nasa di tamang panahon. Tayo na. Magpakasal na tayo bago pa tayo mahabol ng papa mo. Bago pa siya makagawa ng paraan para pigilan ako. Sabi ni Hector. Hindi na kailangan. Bago ako umalis sa bahay, nag-iwan ako ng sulat kay Papa. Kung hindi ka dumating para kunin ako, sinabi ko na sa kanya na aalis ako at babalik sa Italy. Sinabi kong hindi ko kayang pakasalan ang lalaking iyon dahil ikaw, Hector, ang mahal ko. Kahit na ano pang maging katayuan mo sa buhay. Pagkatapos noon ay sabay na silang pumasok sa loob ng simbahan at nagpakasal. Naging masaya ang kasalang iyon kahit na alam nilang tinututulan iyon ng kanyang ama. Pero alam niyang tanging kay Hector lamang siya liligaya at wala ng iba pa. Ipinasya nilang sa kubo sa Rose Farm nila gagawin ang kanilang unang gabi. Nung naroon na sila, ikinagulat niya na inayos at pinalakihan ang bahay kubo na iyon. Kaya mas naging masaya ang kanilang honeymoon. Mabuti at naiayos mo itong bahay kubo. Si nanay ang nagpaayos nito. Pinamadali na namin dahil nga gusto ko. At alam kong matutuwa ka rin dahil mahalaga para sa'yo ang lugar na to. Naalala ko, dito mo ko unang hinalikan. Nahihiya pang sabi ni Hector. Bakit ganon? Parang ikaw pa yung nahihiya. Ngunit sa halip na sagutin pa ni Hector ang tanong na iyon, kinabig siya nito at hinagkan sa kanyang mga labi. At nang gabing iyon, walang pagpipigil nilang ginawa ang isang bagay na alam nilang lubos na makapagpapaligaya sa puso nila. Pinagsaluhan nila ang isang buong magdamag ng buong ligaya. Makalipas ang 5 taon nilang pagsasama doon sa mansyon at sa farm, mas napalago nila ang 5 hektarya ng lupain na ang mga tanim lamang ay puro rosas at iba pang nakakahalinang bulaklak. Mama, ang ganda po talaga ng mga bulaklak. Sabi ng anak nilang si Florian. Talaga anak? Gusto mo rin bang rose farm na inaalagaan ni mama mo? Tanong ni Hector sa anak. Opo, Papa. Sagot ng bata habang hawak ang napakaraming mga rosas. Tumutulong ang anak nila sa pag-harvest ng mga bulaklak dahil dadalhin nila iyon sa simbahan para sa kasalang gaganapin doon. Honey, masaya ako na ngayon hindi na lang magandang pasyalan ng farm, kundi nakapagsusupply na rin tayo sa mga buyer natin. Salamat dahil napangalagaan namin ni Nanay Sylvia ang farm at tinulungan mo rin kami syempre. Masaya niyang sabi sa asawa. Niyakap siya nito at hinagkan sa mga labi. Siyempre naman, kung saan kayo masaya, doon din ako. Thank you, dahil dumating kayo sa buhay ko. I love you, honey. Sabi pa ni Hector. Tapos doon ay kapwa nila tinanaw ang anak niya at ang lola nito na masayang namimitas ng mga bulaklak. Masaya nilang pinalipas ang kanilang buhay na puno ng saya at ligaya sa piling ng isa't isa. Wakas! Magandang araw sa ating mga masisipag na mga listeners ng Dear Zelen. Shoutout muna tayo sa ating mga followers gaya ni na Tess Kidim from Makati City, Jerwin Rizaldo from San Guillermo, Isabela, Alona Hernandez from Kuwait, Marcelina Cañete from Kuwait, Kimberly from Iloilo City, Sarah Ann from South Korea, Marijin Santos from Bahrain. Hello din to Elevita Solo from Milan, Italy, Raquel Person from Stockholm, Sweden, at Wena Fernando from Kuwait. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa mga kwento ng Dear Zelen.